Sa isang nakakabahalang paglalahad, inilantad ni Atty. Vic sa publiko at ibinunyag ang mga kabalbalan na kanyang nasaksihan hinggil sa mga iligal na transaksyon na ginagawa umano ng Pangulo at ng kaniyang asawang si Liza Smugs. Isa si Atty. Vic sa dating kasapi ng partido nila ni PBBM sa nakaraang eleksyon. Ngunit tila hindi na niya matiis ang mga katiwalian na isinasagawa ng mag-asawang Marcos kaya't nagpasya na siyang lumayo at ipahayag ang katotohanan sa sambayanan. Sa mga salaysay ni Atty. Vic, lumutang ang kanyang pagkabahala sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan ng nakaupo sa pamahalaan at ng kaniyang kabiyak. Marahil ito ang isimula ng isang malawakang paglalantad at pagtutol laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan na bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Nagbubunsod ito ng masusing pagsusuri at pagpapasya mula sa mamamayan tungkol sa tamang aksyon na kanilang dapat gawin sa harap ng mga impormasyong inilantad ni Atty. Vic. Sa ganitong mga pagkakataon, ang pagkakaisa at pagkakaroon ng boses sa lipunan ang magiging pundasyon ng pagbabago at pagsusulong ng katotohanan at katarungan. Walis na nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. European, 'di ba? Mga drama-drama, maraming mga charities, eklabush, maraming mga aid, 'di ba, na binibigay sa mga mahirap na bansa kasi concerned daw sila sa mga third world countries o developing countries, Kaya kami na mga Amerikano nagbibigay ng mga aid using our taxpayers' money, nagbibigay sa mga mahirap na bansa kasi makatao. So ililift namin, okay? Lahat kasi kasama ako doon eh. 'Di ba? Bawat Amerikano, lahat ng mga aid na binibigay, whether pang baril man 'yan o pangkain, whatever kung anong mga aid na 'yan, kasama lahat ang buong taxpayers o lahat ng mga Amerikano. So, kung diyan titignan natin yung makapuso, makatao, bakit natin kailangan makipag-away? Bakit namin kailangan makipaggera? And anyway, kawawa din naman yung mga military o yung mga sundalong Amerikano. Hindi naman sila immortal. Pag nakipag-bratatatat ba yan? Hindi ba tatamaan ng bala yan? Both parties, walang ang panalo sa gera eh. Ang panalo lang yung mga namumuno, yung mga may gusto niyan. Kasi they make money out of it. Ano pa? Tapos sabi ni Kuting, ano sabi ni Kuting dito? Is it a response really to differing situation and more dangerous, more risky situation that we had before? Coming from Kuting now, okay? Ngayon daw, yun na kaya mayroon tayong, sinusuportahan niya yung AUKUS and Quad, di ba? Para ma-maintain ang peace sa South China Sea. At sa ngayon, ang sabi niya, ang situation daw ay mas delikado at nakaka-risky. Kaya kumpara nung nakaraan. Tapos yan nga siya ni reporter, paano mo nasabing delikado? Ano sabi ni Kuting? Because the potential for outright conflict is much higher now than it was before. Bakit higher? Bakit tumaas ang conflict? Bakit tumaas ang tensyon? Kasi pinataas mong gago ka. Kung noong January, nakipag-usap ka kay President Xi at ayusin ang problema at maging friends na lang at kausapin ang mga bagay-bagay dyan sa pinag-aagawan, okay? Na ano tawag dito? Na lupa na sinasabi mo, na water, di ba? Wala naman sanang problema eh. Pero ayaw mong ayusin kasi gusto mo magtapang-tapangan ka dahil what? May backup ka? May backup plan ka? O bakit? Naipangako na? O nakuha mo na? Yung mga nakaw na yaman ninyong hayop ka. Kaya gusto mo na lang ibalas sa kanyon ang mga Pilipino? You don't care about the Filipino people.
Kasi kung may care ka, Kuting, putang ina, unang-una, hindi ka nakikipagsabuatan kay Michael Mann na smuggler. At yung asawa mo, ang hayop na yan, hindi ninanakaw ang pera ng bayan sa ngayon. Ang pinag-usapan nga natin, yung dati pang ninakaw ninyo eh. Ano, panibago na naman na ninakaw ninyo? Okay? Wala kang pakialam sa Pilipino. Yan ang totoo. Wala kang pakialam sa sundalo. Sa bawat Pilipino, wala kang pakialam dahil ikaw mismo ay ginigipit nyo ang taong bayan. Sa mga panggigipit, dadako ulit tayo dyan mamaya. Okay. Ano pa sabi ni Kuting? Si Kuting ba? Ang sabi nitong hinayupak na to, under worry in the Philippines because it could come from not a strategic decision by anyone saying, okay, we're going to war. But just making some servicemen making a mistake for some action that's misunderstood. And that's why ongoing attempt is always to try and lower the temperature, ease up and the rhetoric and communicate and just continue to communicate. So paano sinasabi niya na yung conflict pwedeng magsimula, okay? Pwedeng magsimula sa isang galaw ng military man o ng sundalo na, let's say dyan sa South China Sea, na biglang magbratatat, kunyari, you know, doon sa mga Chinese vessel, di ba? Yun ay pwedeng magdulot ng what? Ng giyera. Okay? Yun ang sinasabi niya. So ngayon, mga kapalangga, ang eksena dito, nakikita ko na nakakatakot. Okay? Nararamdaman ko na ibabala talaga kayo sa kanyon. Kaya you have to be prepared. Gusto ko nga sabihin sa inyo, mag-prepare kayo, like mga bigas, mga dilata, ang tubig. Pero wala kang pambiling bigas eh. Di ba? Kasi hindi nga 20 pesos kilo ang bigas. Kaya kawawa talaga ang Pilipino. Kaya sa ganitong mga pronouncement na pwedeng talagang mag-ignite ang kaguluhan dahil yun ang gusto ni Kuting. Dahil pinaghahandaan na lang ibala kayo sa kanyon. So paano maghahanda ang mga sundalo para sa pamilya nila na magkaroon mo ng isa kapaso nga bugas, mga dilata in case na magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansang Pilipinas? Paano nga? Wala nga kayo pambiling bigas ngayon eh. Dahil instead of 20 na pangako niya, 60 na ang bigas, 65. You know what I mean? Ano sabi ni reporter? That's why you need the phone. Sabi niya, you need the phone. Tawagan mo si Xi Jinping. The same phone that Khrushchev and Kennedy had, right? Sabi ganon. Si Khrushchev ay dating Soviet Union leader, okay? 'Di ba? Si Khrushchev, Nikita Khrushchev, okay? JFK, 'di ba ang tensyon noon sa nung Cold War? Ano nangyari doon? Tumawag, 'di ba? Tumawag ito ay conversation, parang sinasabi niya, that's why you need the phone, the same phone that Khrushchev and Kennedy had, right? Kasi doon sa tension ay nag-usap sila, nagkasundo sila, nagkaroon sila ng mga agreement, natapusin ang giyera, magkasundo, So parang yun na sinasabi ng reporter na kailangan mong tawagan. Ito'y hudyat na that's why you need the phone. Ibig sabihin, you have to talk to President Xi. Ito, di ba? Tama. Ito yung gustong sabihin ng reporter. That's why you need the phone. The same phone that Khrushchev and Kennedy had. Right? That was in 1960s, 62, 63. Nung panahon na yon. Tapos nag-agree naman si Kuting. Yes, that's right. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo tawagan at hindi kayo mag-usap ng China, okay? At pagkasunduin mo na, total, ikaw naman ang bidabidahan, na wag nang magkaroon ng iringan. Magkasundo na lang, peaceful na lang. Pagpatuloy ang buhay ng bawat bansa, wag manakop, wag manguha ng mga resources ng may resources, wag kunin yung atin. You know what I mean? Ito yung ibig sabihin ng reporter na bakit hindi mo damputin ang telepono at makipag-usap ka sa China na we have to what? Ayusin natin to. Huwag tayo mag-away. Hindi kami umaayon sa Amerikano o sa Australiano. Kami ay neutral lang. Ayaw namin ng gulo. Ayusin natin to. Ituloy natin ang pang-ekonomiyang usapin. Diba? O, kami ay mag-i-export ng mga produkto namin. Tulungan nyo kami China and the same thing. Diba? Magtulungan tayo. Hindi yung mag-i-export ang buwaka ng ina ng mga pulburon. Oh, 'di ba? Yan ang ginagawa mo. Kaya si Michael Ma ay ginawa mong special envoy to China pabalik-balik. Gusto mong awayin ng China, pero nag-appoint ka
okay, ng mga Chinese na kasabwat mo sa iyong mga pulboronic activities at mga pagnanakaw. So, sinong tulugi dito? Taong bayan. Kunyari, galit ka sa China, di ba? Wala kang communication, chuchu. Pero ang transaksyon nyo in and out ng smuggling, tuloy-tuloy. Mga hinayupa kayo. Right? Mga palangga? Oh. Sinabi na mismo, nag-agree ka na gayahin mo ang nangyari noong time ni Khrushchev at Kennedy. Anong kadyutahan mong hinayupa ka? Ayaw mong gawin kasi ayaw mo nang makipag-ayos. Kasi yung utak mo nakaprograma ng bangag na dapat ang Pilipinas ay frontline sa kaguluhan at ibabala mo sa kanyon ang mga kawawang sundalo, mga kawawang Pilipino na nibigas nga hindi makabiling hayop ka dahil inubos nyo na, tinransport nyo na, ay ulitin na naman natin yung pagpapanalo nyo sa lotong bilyon-bilyon, ang pagnanakaw nyo sa Bureau of Customs, imbis na may pambili ng bigas ang mga sundalo, mga taong bayan sa pagdating ng mga kaguluhan, ay nilamon nyo ng mga hinayupak kayo. Alright, ano pa sabi ng reporter? Let me try and understand what you might want from Australia. Would you expect the Australian Navy to come to the defense of Philippines forces in the event of conflicts with China over disputed territory in the South China Sea? So, di ba? Obviously, self-explanatory na gusto mo ba? Okay? Anong gusto mo sa amin? Sa aming mga Australiano, na didepensahan namin kayo kapag nagkaroon ng conflict o niluso ba kayo ng China? Anong sabi ni Kuting? I suppose if we are in joint exercise or na joint operation, then perhaps that would involve Australia. But we do not have any formal agreement of treaty in that regards as we do with the United States. So see that? Okay? So magdadamay pa tayo ngayon. Okay? Pag nagkaroon ng conflict, sabi nga ni Kuting, pwede. Ang mga Australianong mga sundalo ay magbubuwis rin ng buhay dahil sa kaguluhan. So anong eksena nito? World War ito palangga. Hindi lang pwede mag-away ang dalawang bansa. Ano to, kaguluhan na? O papayag ba yan ang Chinese people? Tandaan ninyo, sa bawat, di ba, ilang billion sila ang population. At you know what? Hindi na dapat talaga nagigiyera ngayon dahil tayo ay may mga pamilyang Chinese. Ang Chinese, kasama ako. All over yan. May mga kapatid kayo. Kayo ay Chinese-Filipino. Nakapag-asawa ng Chinese yung anak nyo. You know what I mean? We cannot afford to go to war. Hindi tayo dapat magalit sa Chinese o sa kahit anong lahi. Dapat tayo nagkakasundo. At again, ang gusto lang naman ng may giyera, yung may personal o may vested interest. Kung kayo lang na mga sundalo, gusto nyo ba? Men and women in uniform. Bago pat kayo ibala ni Kuting sa kanyon, kailangan nyo siyang tanggalin dyan sa kanyang pwesto. Yan ang mabilis na solusyon. Kasi nakita nyo naman, intindihin nyo, men and women in uniform and people of the Philippines. Diba? Dati ang sabi nga ni Kuting, neutral tayo. Huwag tayong kumampi sa both China and America kasi isang bahing mawawala na. Tapos ulabasari nagbago. Kung sa bagay, lahat naman binago, lahat naman pambubudol. Pagsimula sa hindi pa papasukin ng ICC, ang bugas, at kung ano-ano pang mga pinangako niya na sinasabi niyang ibabangon, hindi, pinapalubog nga kayo. O sabi ng reporter, how would you explain to Australians, servicemen or women, why they should potentially risk their lives in the aid of Philippines under pressure from China? Why do we belong there? See? Paano daw ma-explain mo, Kuting, na hayop ka sa mga men and women in uniform na servicemen ng Australia? Bakit, kasali kami doon? Bakit kailangan maging part kami? 'Di ba? Anong sabi ni Kuting? Let me take us back from the Second World War, where the defense of Corregidor and Bataan, which were the outposts that we held out longest, but because of that, it delayed the invasion of Australia at the point that the Japanese never invaded Australia. Totoo ba yan? Hindi ko na research ang pinagsasabi niya. Pero, mga palangga, anong ibig sabihin lang nito ng reporter? Di ba? Bakit nyo kami dinadamay? O bakit kailangan mong bakit kailangan ang mga servicemen ay maging part ng gulo ninyo?
So hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng kanilang bansa later pag nagkaroon ng giyera. Although sabi nga ni Kuting, walang agreement ang Australia, walang mutual agreement treaty katulad ng meron tayo sa Amerika. So hindi natin alam kung ang Australia ba pagdating ng giyera ay makikialam sila sa gulo natin unless na sila ay madamay. I think yun. Oh, ano pang sinabi ng hinayupak? Ay, nako, Kuting. Ano pa yung mga importante niya mga nakakaletseng sinabi niya dito? Ito, ICC yata, binanggit. Alright. Sabi ng reporter, okay, hindi. Ito pa sabi niya, in relation to the former president, it's clear from the outside that there's been some breakdown in the relationship. I don't know. This is from the reporter. Na meron na hindi na maganda ang relation ni Kuting, di ba? Okay? And the former president, Pangulong Duterte, do you intend now to invite the ICC to the Philippines to conduct its investigation more fully into the former President Duterte's, ang sabi dito, murderous war on drugs. And it's true naman na yung mga demonyo, yung mga involved sa malalaking sindikato, dapat talaga ginugurgur yan. Ano sagot ni Kuting Jr.? No, that would be a political move. And that we do not play politics with jurisdiction and sovereignty. It is sinungaling. Ang tanong sa kanya, napapayagan mo ba yung ICC na pangimasukan at yun nga, yung laban sa war on drugs si Pangulong Duterte? Tangina, expose ko yan palangga. November pa lang, I think November ko pina-expose yun. December pa lang, nandoon na ang ICC. Pinapasok na ng buwaka ng inang Kuting ni Lisa at ni Tambaloslos para gipitin si Duterte. In-invite nga nila sa Malacanang, di ba, yung Irene Khan? Okay? Pinapasok ni Bersamin dyan sa loob ng Malacanang. At sinabi mismo si Trillanes mismo ay inutusan yan ni Smugs. Okay? Yan para mangalap ng mga, peke na naman ng mga peking testigo. So ito'y kasinungalingan ni Kuting na hindi na daw papayagan na ang ICC. Nandiyan na nga, tinanggap na nga nila, makikipagtulungan nga sila eh. Sinabi na rin yan ni Remulla, sinabi na rin yan ng mga kasabwat ni Tambaloslos sa Kongreso. So again, sinungaling tong putang inang ito. Hindi daw niya papayagan kasi may Tarzan to soberenya. Mayroon tayo sa rin jurisdiction, eklabos. Sabi ni reporter, if it's not the ICC, then who provides justice for the many thousands? I think number is something like 12,000 to 30,000 people who were killed. Okay? Mali na ito, 30,000 to. Well, ito ay galing to sa makakaliwang grupo talaga. Okay? Former President Duterte's war on drugs. So naniniwala talaga ako na may ginugurgur talaga nung panahon na yon na mga nagurgur na mga malalaking sindikato. Pero the question is, sa panahon ni Kuting, walang gurguran. Why? Kasi mismo siya ay isang malaking mafia at sindikato. Paano yung gugurgur niya sarili niya? Pinangalanan nga siya na isang Polboronic. Lumuhod nga si Amy Marcos sa kanya, kay Pangulong Duterte, na wag isama sa narco list, si Kuting. Kaya siya hindi pinangalanan. At true enough, kasi si Mark Anthony Sayarot na nahuli na nag-export at nagmamanufacture ng mga pulburon o Coca-Cola na paborito ni Bangag Kuting dyan sa Ayala, Alabang, ay isinasama pa ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas sa kanilang mga state visit. Kaya wala talagang magugurgur na mga malalaking tao na involved sa pulburon. Yan ang katotohanan. Ang sabi ni Kuting, I think in the Philippines, as I said, have a functioning police force. We have a functioning judiciary, and it's their responsibility to take care of that. Oh, really? Functioning police force, yung buwaka ng inang akorda? Anong ginagawa ng hayop na yan? Ginigipit si Macanas, kinasuhan. Yan ba ang functioning police force? Ano sabi mo pa? We have a functioning judiciary. Oh, really? Tingnan mo yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. Functioning judiciary, gusto niyong litisin sa Senadong hayop ka? Oh, kinaray-karay ang mga fake, okay, na mga testigo. Yan ba ang functioning judiciary na litisin ang tao sa Kongreso, sa Senado? Pahiyain
at hatulan na kahit walang hearing. You know, walang, at saka hindi naman korte ang Senado, by the way. Yan ba, Kuting, ang pinagsasabi mo doon, puro kasinungalingan, sarap mong, tangina ka, puro kasinungalingan, nag-iinit na naman ang ulo ko. Sabi pa ni Kuting, and is there responsibility to take care of that? O responsible to take care of that? Lahat ng panggigipit ninyo, lahat ng pagkakaso ninyong tangina ninyo, panggigipit nyo kay Tevez, panggigipit nyo kay Bantag, sa lahat ng mga gusto nyong gipitin, nagpa-function ba ang judiciary? Nagpa-function ba ang police na hayop ka? Hindi. Ito ay mga kasinungalingang statement mo dahil puro pangwawalang iya, panggigipit ang pinagsasabi mo dito. Ano pa sabi ni Kuting? We have made great deals of progress in that regard where many policemen have already been removed from service because they've been found to be liable. Cases have been filed. Many are already in jail. Yes, that's right. Diba? Ang mga pulis na matitino, ang mga military, pinagtatanggal, pinagtataniman nyo ng kaso, dinimoralize yung hayop kayo. O, yan. Puro kasinungalingan. Liable to what? Pero ang pagkikipagsabwatan, muli, pakitatan si Michael Ma, mga kababayan. Okay. Ano sabi mo? Tinanggal na, okay, mga sangkot sa mga droga-droga, mga college yan. Okay, mga kababayan. Ipakita muli natin si Sayarot. Ito, bakit ito? Yan, sangkot sa droga, isinama mo. Pakita mo nga yan. Sinama nyo sa inyong state visit. Non-bailable yan. Tinanggal nyo ba yan? No, I mean, pinakulong nyo ba yan? Hindi. Sa halip, binigyan mo pa ng PSG. Pinortraktahan mo pa yan. Ulit-ulitin ko sa mga kakilala pa lang sa akin. Kaya po may label yan na si Bullet Halos-Los at nandiyan siya. Yung isa sa owner ng Tape Incorporated na ngayon ay wala na, nalugi ng mga hitad. So yan ay kanyang driver during that time. Nag-drive sa kanya nung siya ay nahuli. Saan galing ang information natin? Sa ating mga puting ahas na naka-witness, na nakakita sa ginawa ng gobyernong ito na kahit nahulihan na yan, na-intercept na ng Australian Federal Police at nahuli nag-manufacture ng pulburon sa Ayala, Alabang, wala, non-bailable pero pinalaya ng buwakan ng inang Kuting at ahas at tambaluslos. Yan ang katotohanan. Kaya kahit ano pang sabihin ni Kuting dito sa mga reporter na ito, but actually, you know, at least narinig natin kung paano siya mapahiya dito sa ano na to, sa interview na to. Marami na raw na ipakulong. Diba? Ang pinapakulong nyo, yung mga taong matitino. Pero yung mga taong demonyo, katulad nyo, nakakalayang mga hayop kayo, pero wag kang mag-alala dahil malapit na kayo. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tandaan mo yan, Kuting. Hindi ka naaabutin ng Pasko. Lalo na ngayon na ipinapakita ng support kay Pastor Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Yan pa lang yung kanilang religious group. Dyan pa lang. Wala pa yung mga pumunta sa Davao, pumunta sa Cebu. Wala pa yung ibang religious group at mga Katoliko na mga nagsisidhi ang kanilang damdamin sa pambababoy niyong mag-asawa kayong hayop kayo sa araw-araw na pagnanakaw niyo sa kaban ng bayan. Kaya ngayon, umiikot na ang tumbong niyong mga hinayupak kayo dahil hindi na kayo magtatagal. Hindi papayagan ng Pilipino lahat ng pambababoy mo. Lahat dito sa interview mo, puro kasinungalingan. Buisit ka. Oh. Ano pa sabi dito ng hinayupak? Hanapin natin yung tungkol sa yung importante. Ito. Sabi dito. Sabi na reporter, your father was overthrown by a people's revolution and you are his only son. How do you resist the impulse to authoritarianism? Actually, it's not authoritarianism eh. Lisatanism, ahastanism, kutingtanism ang ginagawa. Masahol pa sa authoritarianism. Well, the word authoritarianism is masahol. Pero pag sinama mo pa si Lisatanas, yung kahayupan nila, mas masahol ng bonggang-bongga. Anong sagot ni Kuting? Di ba ang tanong? Di ba? Paano mo? Sabi niya, how do you resist the impulse to, paano mo labanan itong pagiging authoritarian o pagiging mapangdiktador? Ginagamit ang paglalapastangan sa batas. Wala ng demokrasya kasi nga gusto nila siyang masusunod. Sila lahat, kaya pag nag-oppose ka, ikaw ay media like SMNI, like me, like kayong mga vloggers,
pinipigilan kayo through what? Panggigipit, pagtatanim ng mga kaso at pagkakaso katulad niya kay General Macanas at katulad sa akin if you talk about the freedom of speech. But let's read kung ano sinabi ni Kuting. Sagot niya yan, I have no impulses to authoritarianism whatsoever. We have a good system going. I think we've learned too. We have constitution that we have gone by the last 36 years. Sagutin ko lang tong buwaka ng inang to. I have no impulses to authoritarianism whatsoever. Really? Wala kang impulse, okay? Wala kang ganong pakiramdam na dapat maging authoritarian o magiging diktador. Ay tangina, yung ginagawa mo sa pagbabago ng konstitusyon ng jutang ng puwersahang initiative. Yung pakikialam mo na gipitin si Duterte at isama si Sara. Diktahan ang mga kasabwat mo. Hindi ba authoritarian yan? O lisatanism? O let's change the word. Lisatanism para mas maganda. O kutingtanism. Alright? Ahastanism whatsoever. Yan. Anong good system na nangyayari sa Pilipinas? Yung panggigipit nyo. Okay? Yung pagtanggal nyo ng pag-cancel nyo ng visa ni Teves. Okay? Pag-cancel nyo sa visa ni Teves at pagkikialam ni Lisa sa pag-cancel din ng passport noong asawa ni okay, let's talk about that later, sa Turkey. O, nabanggit ko na, although wala pa yung expose natin, pinakancel po nila ang passport nung nanay ng mga biktima. Okay? Ng mga bata na in-extract nila pabalik ng Pilipinas. Hindi ba authoritarianism yan? Na kinancel ninyo, ginagamit ninyo, inabuso ninyo ang power para i-cancel ang mga passport ng mga taong gusto nyong i-cancel. Eh di ba yun din ang gusto nyong gawin sa akin? Nung sinasabi nyo dati ni Taning na may tutumbang vlogger, akala nyo kasi, ano akala nyo? Dahil Filipino citizen ako na may ano pa, na ang iba pa nga sabi, TNT ako, yun din ang target ninyong hayop kayo. 2022 pa lang na gusto nyong patumbahin ang vlogger, di ba? Di ba ikaw lisang putang ina ka? Hindi ba lisatanism yan, mga kababayan? Hindi ba yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na ang pag-cancel ng SMNI, yung pinagagawa nyo, pinatitigil nyo ang mga mainstream media, yung mga mainstream media na walang bayad na nananahimik ngayon. Pagpapatigil nyo sa taong bayan, pag-suppress nyo sa mga Facebook account, pag-cancel nyo, pagpatumba nyo ng Facebook account ko, Facebook account ng mga palangga ko, hindi ba authoritarianism o lisatanism yan? Anong wala kang impulse, buha ka ng ina ka? Yung gusto nyong pagpapatay sa akin, yung pagbabayad ninyo, galing sa pera ng bayan, galing sa pera ng loto, na gusto nyong babangbangin ang ulo ko. Dahil akong bunganga ako dito, hindi magpapapigil hanggang sa huling patak ng dugo ko. At dapat ang mga dugo nyo ang pumatak at pumantay ang mga paa nyo sa lahat ng kababuyan ninyo. Hindi ba lisatanism yan? Authoritarianism yan? Anong wala kang impulse? Hayop ka? Ha? Yung panggigipit nyo sa taong bayan, yung mga negosyante na mga Chinese, na mga KTVs na nire-raid ninyo, na pinagbabayad ninyo ng kanilang, ini-extort ninyo sa kanilang mga taxes. Na ang taxes nila, kunyari, hanapan nyo ng mga loopholes. Na ito, magbayad ka ng 5 million kasi may nakita kaming ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Anong mga, ang inyong mga offer? O sige, 2 million na lang, pero 200,000 na lang ang i-remit namin sa BIR, tapos ang 1.8 million na pupunta sa mga bulsa ninyo. Hindi ba authoritarianism yan o lisatanism na lang? Wala kang impulse, gago ka. Yung ginagawa nyo na pagbigay ng internal memo sa lahat ng mga empleyado, ayan siya ng gobyerno, noong January 28, nung nag-kick off kayo dyan, kick off party kayo, malapit na kayo mag-kick out, tangina. Hindi ba lisatanism yan? Hindi ba dictatorship yan na gusto nyong papuntahin ang mga tao doon? Kahit labag sa kanilang what? Sa kanilang sarili.